Akala mo, ligtas ka sa ilalim ng ilaw na puti, sa amoy ng alkohol at sabon, sa mga taong naka-uniforme. Pero mali ka. Ang mas malaking problema ay hindi ang dilim sa labas ng gusali, kundi ang nasa loob. Nasa sistema, nasa pagitan ng mga shift na walang nagbabantay. Ako si Jess. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan mula pa kaninang umaga. Buntis ako noon sa una kong anak at malapit na akong manganak. Pinili ko ang maliit na ospital sa gilid ng bundok dahil sabi ng iba, mas tahimik daw doon. Mas maalaga ang staff at hindi masikip. Mas mura na rin. Noong unang gabi ko roon, napansin ko agad ang kakaibang ritmo ng lugar. Walang masyadong pasyente, 2 kwarto lang ang may tao. Ang nursery ay nasa dulo ng pasilyo, katapat ng bintanang laging nakasara kahit mainit. May isang nurse na lagi kong nakikita. Matangkad siya, payat, mahaba ang daliri. Hindi siya masyadong nagsasalita, pero palagi siyang nakangiti. Hindi ko maalala kung sinabi niya ang pangalan niya. Parang dumaan lang sa hangin. Kapag dumarating siya sa kwarto ko, may kakaibang lamig na sumusunod. Hindi ko maipaliwanag. Parang may bintanang bumukas kahit sarado naman. Relax ka lang, sabi niya noong kinabukasan habang kinukuha ang blood pressure ko. Malapit na. Ngumiti ako kahit parang may kumikirot sa sikmura ko na hindi contraction. Noong gabing nagsimula ang labor ko, malakas ang ulan. Tumutunog ang bubong na parang may nagtatakbuhan sa taas. O baka guni-guni ko lang. Dinala ako sa delivery room. Maliwanag ang ilaw. Nasa gilid ang mga gamit. Nandoon siya. Siya ang nurse na naka-duty. Wala ang doktor. Papunta na, sabi niya. Pero hindi siya tumingin sa akin habang sinasabi yon. Tinitigan niya ang tiyan ko na parang may binibilang. Ang sakit ng contraction. Pawis na pawis ako. Naririnig ko ang sariling tibok ng puso ko sa tenga ko. At may isa pang tunog. Lagitik. Parang may ngipin na nagdikit. Tinignan ko siya. Nakatalikod siya sa akin pero ang balikat niya ay gumagalaw. Parang nanginginig. Ma'am, bulong ko. Dahan-dahan siyang humarap. Ngumiti siya. Pero ang ngiti niya ay hindi pang tao. Hindi ko nakita ang buong anyo noon. Parang sandaling nag-iba ang hugis ng mukha niya sa ilalim ng ilaw. Parang may anino na humaba mula sa baba niya, pababa sa leeg. Napapikit at napasigaw ako dahil sa sakit. Pagkatapos nun, narinig ko ang iyak ng anak ko. Isang malakas, malinaw, buhay na iyak. Umiyak din ako sa ginhawa. Healthy at malakas siya, sabi niya. Hindi ko agad nakita ang anak ko. Dinala niya sa nursery para linisan. Sandali lang ha, sabi niya. Lumipas ang kalahating oras, wala pa rin. Sinubukan kong bumangon pero mahina pa ako. May malamig na pawis sa likod ko. May narinig akong mahinang tunog mula sa pasilyo. Parang may matulis na bagay na tumatama sa tiles. Sinubukan kong tumayo. Hawak ko ang dingding habang lumalabas ng kwarto. Tahimik ang buong floor. Walang guard. Walang ibang nurse. Bukas ang ilaw sa nursery. Nakabukas din ang pinto. Paglapit ko, narinig ko ang mahinang iyak. Mahina, parang sinasakal. Anak! Bulong ko. Sumilip ako sa loob. Nandoon siya. Nakatayo sa gitna ng nursery. Nakaangat ang anak ko sa kamay niya. At hindi niya ito hinahawakan ng tama.
Parang sinusuri, parang hinahaplos ang tiyan ng sanggol. At nakita ko ang dila niya. Mahaba, manipis, maitim ang dulo. Hindi yan normal. Napaatras ako nang marinig ko ang isa pang tunog. Lagitik, mula sa likod ko. May anino sa kisame, isang anino na gumagalaw na hiwalay sa katawan niya. Hindi ka dapat nandito, sabi niya. Pero iba na ang boses niya. Mas mababa, mas magaspang. Parang dalawang tinig ang sabay. Pumasok ako sa nursery kahit nanginginig. Akin yan, sabi ko. Ngumiti siya. Hindi mo pagmamay-ari ang nasa loob niya, sagot ng nurse. Hinira mo lang. Hindi ko naintindihan agad. Hanggang sa nakita ko ang tiyan ng anak ko. May maliit na sugat at may gumagalaw sa loob. Parang may hinihila palabas na hindi dugo, kundi mas maliwanag. Parang usok na may liwanag. Napaupo ako sa sahig. Anong ginagawa mo? Sigaw ko. Trabaho ko. Night shift, sabi niya. Bigla niyang inilapit ang mukha niya sa leeg ng anak ko. Sumigaw ako at gumapang papunta sa kanya. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas. Hinila ko ang braso niya. Malamig, parang yelo. At doon ko naramdaman, wala siyang pulso. Tumawa siya. Isang tunog na parang may kumakalansing na bakal sa loob ng lalamunan niya. Marami nang dumaan dito. Bulong niya sa tenga ko. Walang nagtatanong, walang tumitingin. Lahat pagod. Lahat nagmamadali. Tinulak niya ako. Tumama ang ulo ko sa gilid ng crib. Saglit akong nawala ng paningin. Pagmulat ko, hawak ko ng anak ko. Hindi ko alam paano. Hindi ko alam kung paano. Pero nasa dibdib ko siya. Sobrang tahimik. Tinignan ko siya, humihinga pa. Mahina pero buhay. Wala na ang nurse. Walang bakas, walang dugo. Walang sugat sa tiyan ng anak ko na parang panaginip. Dumating ang doktor makalipas ang ilang minuto. Nagmamadali, basang-basa sa ulan. Sorry na delay, sabi niya. Tiningnan niya ako. Bakit nasa labas ka? Hindi ako agad nakasagot. Tinignan ko ang nursery. Maayos ang lahat. Nakaayos ang mga kumot. Walang tao. Nasaan ang nurse? Tanong ko. Anong nurse? Sagot niya. Yung naka-duty. Nagkatinginan sila ng isang staff na kakadating lang. Isa lang ang naka-duty ngayon. At ako yun, sabi ng doktor. Nanlamig ang buong katawan ko. Pagbalik ko sa kwarto, pinilit kong magpahinga. Pero hindi ako nakatulog. Bandang 3:00 ng madaling araw, narinig ko ulit. Sa taas ng kisame. Parang may gumagapang na mabagal mula sa nursery papunta sa mga kwarto. Huminto sa taas ko, may marahang paghinga at may bulong. Hindi pa tapos. Tinakpan ko ang tenga ko at umiyak ang anak ko. Sa iyak niya, may kasamang isa pang tunog. Isang mahinang lagitik. Lumipas ang mga araw, pinauwi kami. Sinabi ko sa asawa ko ang nangyari pero hindi ko na ipaliwanag ng buo. Paano mo ipapaliwanag ang isang bagay na walang ebidensya? Pero hindi doon natapos. Sa bahay, tuwing gabi, may naririnig akong kaluskos sa bubong. Minsan sa bintana. Minsan sa labas ng pinto ng kwarto.
At tuwing iiyak ang anak ko, may sagot mula sa dilim. Isang mahina, gutom na tunog. Sinubukan kong bumalik sa ospital makalipas ang 1 linggo. Gusto kong itanong kung sino ang naka-duty noong gabing yon. Pero pagdating ko roon, sarado ang building. May karatula sa harap, temporarily closed. Walang tao sa loob. Pero sa bintana ng nursery, may nakita akong anino. Isang payat na anyo na nakatayo sa loob. At sa kamay niya, may hawak. Hindi ko nakita kung ano, pero alam ko. Lumapit ako sa guard ng kalapit na gusali. "Manong, anong nangyari dito?" "Lumipat na daw ang operations. Matagal na," sabi niya. Wala namang gaanong pasyente. "Matagal na?" "Mga 2 buwan na." Hindi ako makahinga. 2 buwan? Pero doon ako nanganak 1 linggo pa lang nakaraan. Bumalik ako sa kotse na parang lutang. Sa rearview mirror, may nakita akong anino sa likod ng upuan ng anak ko. Paglingon ko, wala. Lumipas ang mga buwan, lumaki ang anak ko. Pero may kakaiba. Minsan sa gabi, nagigising siya at nakatingin sa kisame. Hindi umiiyak kundi nakangiti. Parang may kausap. May isang gabi na nagising ako sa tunog ng lagitik. Hindi sa bubong, kundi sa loob ng kwarto. Bumangon ako at nakita ko siya. Nakatayo sa tabi ng crib. Suot pa rin ng scrubs. Malinis. Walang bahid ng dugo. Ngumiti siya sa akin. "Hindi ako kumukuha ng buo," sabi niya. "Kailangan lang ng kaunti para tumagal." "Para saan?" "Para sa shift." Bigla siyang nawala. At sa dibdib ng anak ko, may maliit na marka. Parang tusok. Doon ko naintindihan, hindi siya basta aswang na gumagala sa labas. Hindi siya nagtatago sa puno o kuweba. Nasa loob siya ng sistema. Lumilipat ng ospital, lumilipat ng pangalan. Walang nakakakita dahil lahat ay pagod. Lahat ay abala. At sino ba ang magdududa sa isang nurse? Sinubukan ko magsalita at mag-post online. May ilang nag-message sa akin, iba't ibang lugar, pare-pareho ang kwento. Isang maliit na ospital, isang night shift, isang nurse na hindi pamilyar, isang sanggol na nagkasakit pag-uwi. May isang ina na nawala ng anak matapos ang ilang linggo. Walang malinaw na dahilan. Complication, sabi ng report. Pero sa katawan ng sanggol, may maliit na marka sa tiyan. Parang sinipsip. Hindi dugo, kundi kung ano man ang nagbibigay buhay. Doon ko na-realize ang mas malaking problema. Hindi lang ito tungkol sa anak ko. Ito ay tungkol sa butas sa sistema. Sa mga lugar na walang bantay, sa mga shift na walang kapalit, sa mga record na madaling palitan. Isang mandaragit na hindi kailangang magtago sa dilim. Dahil ang liwanag mismo ang nagtatago sa kanya. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano siya pipigilan. Hindi ko alam kung paano siya patutunayan. Pero sa tuwing may naririnig kang lagitik sa kisame ng ospital, tuwing may nurse na hindi mo maalala ang mukha kinabukasan, tuwing may shift na parang walang nakabantay, makinig ka. Dahil baka hindi makina ang naririnig mo. Baka hindi hangin ang gumagalaw. Baka may naglilinis lang ng station nila. Maingat, walang bahid. Pinupunasan ng mga gamit, inaayos ang kama. Tinitiyak na walang ebidensya ng gutom. At kapag natapos ng lahat,
Aalis siya sa umaga na parang walang nangyari. Mag-iiwan ng mga papel na maayos ang pirma. Mag-iiwan ng mga magulang na pagod pero nagpapasalamat. At maghihintay ng susunod na gabi at susunod na shift. Dahil ang totoo, ang aswang ay hindi laging nasa gubat. Minsan, nasa tabi ng kama mo, naka-scrubs, nakangiti, at nakikinig sa tibok ng puso ng anak mo. Naririnig mo ba? O huli na ang lahat?